Judges chapter 6, verse 1. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of Midian 7 years. And the hand of Midian prevailed against Israel, and because of the Midianites, the children of Israel made them the dens which are in the mountains, and caves, and strongholds. So dahil sa takot na kanilang naramdaman, dahil sa oppression na ginagawa ng mga Midianites, sa sobrang takot, gumawa na sila ng mga lungga sa mga kabundukan, sa kuweba, kung saan pa man na pwede silang magtago because of so much fear, sa sobrang takot. And so it was, when Israel had sown, that the Midianites came up, and the Amalekites, and the children of the east, even they came up against them. Every time na sila ay maghasik ng mga pananim, andyan kaagad ang mga peste. Andyan kaagad ang mga Midianites, Amalekites, para sirain yung kanilang mga pananim. So ano ang gagawin mo? Magtatanim ka pa ba o wag na lang? Kasi every time may ganong sitwasyon, magpapakapagod ka, sobrang pagod, tapos maya-maya sisirain lang ng iba. Darating ang mga peste. So wala talagang mangyayari. And they encamp against them, and destroy the increase of the earth, till thou come unto Gaza, and left no sustenance for Israel, neither sheep, nor ox, nor ass. For they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitude, for both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. Alam ba ng Diyos yung kanilang pinagagawa? Alam. At authorized by God. Yung kanilang ginagawa dito para pahirapan ng mga Israelites. Verse 6, and Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried unto the Lord. Ang kwento ng Judges, for 440 years, ganon katagal ang panahon ng mga Judges. Ang buhay ng mga Israelites dito, every time, gagawa ng kasalanan, ang Diyos, pag nakita ng Diyos sobra na yung kasalanan, magpapadala ang Diyos ng mga Midianites, Amalekites, ibang mga lahi para pahirapan yung mga Israelites. Pag sila nahirapan na ng gusto dahil sa kanilang ginagawa ng mga kasalanan, sa sobrang pagtitiis, sa sobrang hirap, maya-maya tatawag na naman sila sa Diyos. At ang gagawin naman ng Diyos, pag narinig yung cry nila unto the Lord, ang Diyos gumagawa kaagad ng paraan. Ang galing ng Diyos na ito, He is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Kaya hindi pwede sabihin ng tao na sobrang sama ko. Hindi na ako pwede dyan, hindi na ako tatanggapin ng Diyos. No. Hanggat kaya mong mag-repent, hanggat kaya mong ibigay ang iyong loob sa Diyos, Lord, gusto ko nang magbago, gusto kong ayusin ang buhay ko, sigurado ang Diyos gagawa ng paraan. Hindi niya hayaan na ang tao masira. Hindi kagustuhan ng Diyos yan. Gusto niya na ang tao ay bumalik sa Kanya. Ganon lagi ang kanilang sitwasyon. Grabe ang mga Israelites, Pag sila nag-provoke sa Diyos, ibang klase. Pero ang Diyos naman, sobrang bait. A long-suffering God. Kung tayo ng mga tao, mabilis mainis, mabilis masaktan, mabilis magalit, ibang klase itong Diyos na pinaglilingkuran natin. He is a long-suffering God. But ang kagandahan, He understand or nararamdaman niya kung ano ang mayroon tayo. Mga pagkukulang natin, lahat alam niya. The title of our preaching, Knowing Our Potential in the Kingdom of God. Yan ang ating title of our preaching, Knowing Our Potential in the Kingdom of God. Shall we pray for a while? Lord, we thank you so much, Jesus. Thank you for the Word of God. Last Sunday, last Wednesday, thank you for your presence. Thank you, Lord, for bringing us visitors today. You touch their hearts, Jesus. Let your Word anoint us, Lord Jesus. Lord, we always do this
to glorify, magnify your name. Lord, thank you with all humility. Lord, we love you in Jesus' name. Amen. So knowing our potential in the kingdom of God. So verse 7, and it came to pass when the children of Israel cried unto the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet unto the children of Israel, which said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt, and brought you forth out of the house of bondage. And I delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all that oppressed you, and drave them out from before you, and gave you their land. Ang kagandahan sa Diyos, pag ang tao natatakot, ipapaalala niya sa atin lahat kung ano ang kanyang kakayanan. Dahil pag tayo na tao na natakot na, sigurado lahat paralyzed na. Wala na. Pag ang tao pinasukan na ng sobrang takot, ito ang tendency. Magtago ka sa kuweba, magtago ka sa kung saan-saan na pwede mong pagtaguan dahil sa sobrang takot. Hindi ka na makaisip ng mga ideas na pwede mong gawin dahil sa takot na yan. Pero ang kagandahan sa Diyos na pinaglilingkuran natin, every time pag natakot ka, maramdaman mo yung ganong klaseng feeling, simple lang. Minsan ipaparalyze na siya. Wala ka bang Holy Ghost? Yung mga tao nga dyan sa labas na walang Holy Ghost, mas matapang pa kaysa sa tao na may Holy Ghost. Pag na-realize natin minsan yan, hiyang-hiya tayo sa Diyos. Lord, sorry. And Lord, we are so grateful and thankful na may service tayo ngayon. May service tayo on a Wednesday. May service tayo sa hapon. Sa Wednesday, meron tayo. Lord, thank you so much. Dahil kung hanggang ngayon, hindi pa natin nagawa to, ibig sabihin, hanggang ngayon, namumuhay pa tayo sa takot. But Lord, thank you so much for giving us a leader na pwede nating sundin. Yung ganong klaseng tapang. So, thank you, Jesus. So, again, sa verse 10, And I said unto you, I am the Lord your God. Fear not the gods of the Amorites, in whose land you dwell, but ye have not obeyed my voice. Ganun lang pala mga kapatid. I am the Lord your God. Fear not the God of the Amorites. The God of this world. Yung dati nating pinanggalingan, hindi talaga nagturo sa atin yun. Kaya every time mag-uusap kami ni Pastor, ganun palagi. Iti-trace down natin, hahalongkatin natin, ano ang cause ng lahat ng kaguluhan nito? Sa dati nating pinanggalingan. Ganun talaga, wala nang iba pa. 10 na yung anak mo, sasabihin pa sa'yo, magsihayo ka pa. Wala, hindi na nga kasya. 10 na, saan mo ilagay yan? Sige pa, magsihayo. Walang turo, walang leksyon, wala kahit ano. Search the scripture, for in them you think you have eternal life. And Lord, thank you so much that the Word of God is abundance sa lugar natin. Dahil kung hindi tayo naturuan, kung hindi tayo tinuruan, sigurado, baka hanggang ngayon, ganun pa rin. Mamumuhay ka sa kasalanan, ito lang simple, you have not obeyed my voice. Ganun ang klaseng reliyon na mayroon tayo. For 400 plus years. For 400 plus years na tumagal sila dito. Baon na yung ganong klaseng prinsipyo, ganong klaseng thinking. Pero kita naman natin na kahit baon na yan, pati sa kanununuhan natin, na baon na yung ganong klaseng turo, prinsipyo, but Lord, your word is much powerful than anything else. Thank you so much, Jesus. Dahil kung ang salita niya, hindi, for the word of God is quick and powerful, sharpening unto the, dividing asunder of the soul and spirit, discerner of the thoughts and intents of the heart. Kung hindi powerful, hindi nagbago ang buhay natin. God save us for a purpose. God save us not just for ourselves, but save us for others. Niligtas tayo ng Diyos, hindi para sa sarili natin, but for others. Bakit niya tinawag si Moses? Hindi para kay Moses. For the country of Israel.
Bakit tinawag niya si Jonah? For the 200,000 people na mayroon ang Nineveh. No? Bakit tinawag niya si Gideon? For the Israelites. No, doon makita pa lang natin na, Lord, you have called us for a purpose. Hindi para ito yung sabi lagi ni Pastor sa atin, hindi tayo niligtas ng Diyos, hindi tayo nabaptize in Jesus' name, hindi tayo binigyan ng Holy Ghost para lamang sa sarili natin. No. At yun palagi ang ano natin na, Lord, no, send us, no, ipadala mo kami sa mga tao dyan dahil yan talaga ang purpose mo. No, last Wednesday, kung naalala pa natin, yung Word of God, no, sa turo nga ni Pastor, ano ang sabi niya? The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Doon pa lamang nag-sink in, sabi ko nga kay Sister Cheryl, sabi ko, ngayon nag-sink in sa akin ito. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ang tao naghahanap ng trabaho para mabuhay, kumita, pero gapang pa rin. Pero ang Word of God nagsasabi, klarong-klaro ang sinasabi niya, the harvest truly is plenteous. So kung ang tao naghahanap ng matatrabaho, ng labor, ito plenteous. No, hindi ka magugutom dahil plenteous eh. No, klarong-klaro. Pero yon ang nakakalungkot. No, but the laborers are few. Are afraid. Pwede pala yan. No, pero we must always know our potential in the kingdom of God. No, alamin natin kung ano ba ang potensyal. Ano ang capability natin na pwedeng magbago sa isang bahay? No, potential means expressing possibility. No, dahil hindi tayo niligtas ng Diyos, na wala tayong gagawin sa kingdom of God. Marami. No, marami tayong gagawin. No, dati, ano ba tayo? Nag-umpisa tayo, ang alam lang natin, yung Acts 2:38, baptism in Jesus' name. Wala tayong alam. No, pero sa pagpatuloy, tuloy-tuloy, nagkakaroon tayo ng mga alam na pwede natin gamitin sa ibang tao. Sa verse 11, and there came an angel of the Lord and sat under an oak, which was in Ophrah, that pertained unto Joas the Abiezrite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. Kung na-observe natin mga kapatid, Gideon threshed wheat by the winepress. Saan ka magigiik ng wheat? Sa wine press? No. Brother Samson, naranasan mo na mag-iik. No? Pag nag-iik, no, hihiwalayin mo yung, pag nag-press ka ng, hihiwalayin mo yung dayami, yung palay mismo, no, yung mga, na yan, mga granules na yan, hihiwalay mo yan. Ganon pag nag-iik. Pero ang kanilang sitwasyon, dahil sa mga Midianites, no, parang mga balang to. Mga pisti talaga. No, hindi mo pa napatubo, sisirain na. No, if God, kung tatanggalan tayo ng proteksyon ng Diyos, ganun ang mangyayari. No, kung hayaan niya na mawalan tayo ng proteksyon, mawalan tayo ng assurance, kahit sa time natin ngayon, pag hinayaan ng Diyos na sige, tanggalan ko kayo ng proteksyon, lahat kayo pwedeng tamaan ng COVID. It can happen. Pwedeng mangyari. But Lord, you are so good to us. No, kita naman natin, we are so thankful, Jesus. No? So, sapat na yan. Sapat na yan para magkaroon tayo ng lakas ng loob. Yung kwento ni Sister Giselle, yung kanyang kapatid, positive, yung pneumonia, malala. After our prayer that Wednesday, ano ang nangyari? Kinabukasan, negative na. Tapos nawala yung kanyang pneumonia, gumaling, pinalabas. We also prayed yung kay Tito Frankie nila ni Sister Owie, no, yung doon sa Amerika, nung pinag-pray natin, kinabukasan, ano yung sabi Sister Telma, gumaling din kaagad. No, if God can do that to them, how much more to us? No, minsan grabe yung, yun pa lang eh. No, that is why, kung may takot man, ilagay lang natin yan sa isang tabi. No, lahat tayo nakakaramdam ng takot. Mayroon yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, brother, bato ako, wala akong takot. Imposible. No. Pero nilalagay natin yan. Sabi nga ni Pastor, no, courage is the management of fear. No, so nilalagay natin yan sa isang tabi. No, yung ganong klaseng mga kwento, kung ang Diyos dinidinig ngayong kanilang panalangin through us, how much more tayo?
doon pa lamang mararamdaman na natin na, Lord, we have nothing to be afraid. No? Hindi namin kailangang matakot. At kung ano ang dapat gawin in the kingdom of God, we must do something. No? Kailangan gumawa kami. Kailangan gumawa, Jesus. So ito, but because Gideon, sa panahon na ito, si Gideon lang nakwento. No? Maraming tao sa panahon na yon. Pero ibang klase ang isip. Grabe ang Diyos dito, ano? He is always looking for someone na may potential. And God has so much trust, no, in us. Ang problema minsan, yung tiwala ng Diyos na yan, hindi natin nakikita na ang Diyos pala may tiwala sa atin. Mataas ang tiwala ng Diyos sa atin, pero tayo walang tiwala sa sarili natin. Kaya hindi natin magagawa, ay hindi ko kaya yan kasi kung pwede lang itulak na tayo ng Diyos ng gusto na, kaya mo yan, hindi talaga eh. Kaya mo yan, hindi talaga eh. With all the Word of God, na mayroon tayo, ibang klase ang utak na mayroon si Gideon, sabi niya, hindi ito pwede. Kung hindi ako mag-iik, magugutom, mamamatay kami rito. Pwede naman gumawa ng paraan. So para hindi mahalata, ang ginawa niya, doon siya nag-iik sa wine press. Sa wine press, ang ginagawa sa wine press, doon ka nagdudurog ng mga olives, mga berries, lahat para makuha mo yung mga wine, no, yung mga juice noon. Doon siya gumawa para hindi halata, no, na may ginagawa pala siya doon sa loob. But that character ay nakita ng Diyos. Sabi niya, iba ito. No. Kung hindi lumabas si Gideon, wala akong makitang available. No. Walang available in the kingdom of God. Pero sabi niya, iba ito. No, lumabas. Mayroon siyang sariling initiative. Mayroong sariling lakas ng loob. No, because Gideon, pagtingin ng Diyos, mayroong potential ito. No, sometimes marami tayong mga question. No, Lord, hindi ko yan kaya. Lord, ganito. Pero ito, makikita natin mamaya. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Pag ang Diyos nag-address talaga sa iyo, tapos ganito, ibang klase, ano? Parang siguro lumulutang yung pakiramdam ni Gideon. Pero ano ang kapital natin sa Diyos, mga kapatid? Walang iba kung hindi humility. Wala. Yung tao pag lalo na, minsan, yung barangay tanod na nakasama doon sa barangay kapitan, pag nakita mo sa kalsada, yung asta ng barangay tanod, daig pa yung mayor. Ibang klase. Sir, ano ka rito? Tanod po ako. Hindi natin sila minamaliit. Pero minsan, yung hangin sa ulo, ang tindi. Walang sinabi yung Starlink. Walang sinabi yung Starlink ni Elon Musk pagdating sa hangin sa ulo. Sa sobrang angas, sa sobrang yabang nung tao. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all befallen us? Yun ang mga hinanakit na sa puso ni Gideon. Sabi niya, kung ang Diyos na sa amin, bakit ito nangyayari ngayon? And where all be His miracles which our father told us of, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? May ganong klaseng emosyon. Si Gideon, na sinasabi niya sa angel na kausap niya. Pero pinakinggan ba ng Diyos yun? Ang nasa isip ng Diyos, ikaw ang available. Wala akong ibang nakita. Wala akong pakialam kung anong naabot mo sa buhay, but because you are available. Ano ang sabi ni Moses? Si Moses, ang daming reklamo sa Diyos. Ang dami niyang sinabi bago siya nagamit ng Diyos papunta sa Egypt. Pero lahat ng yun, hindi yun inano ng Diyos. Dahil alam ng Diyos kung ano ang kanyang pwedeng gawin para magamit tayo. Once God has given us the Holy Ghost and baptized in Jesus' name, patunay na yun, mga kapatid, na mayroon tayong kakayanan na pwedeng gawin in the kingdom of God.
No, kahit may pandemic pa tayo, hindi yan hadlang para hindi tayo makapag-reach out, makapag-outreach ng mga tao. Basta may opportunity, we must tell them about Jesus. No. No. Kasi hindi naman sinabi sa Biblia na pag may pandemic, tigil muna kayo sa outreach. Wala eh. No. And in bad times or in good times, still the Lord is in good time. No. Wala pa rin, mabuti pa rin ang ating Diyos na ito. No. Because we are committed to Him. No. Iba yung trabaho, iba yung paglilingkod natin sa Diyos if we are committed to Him. No. Anong problema ngayon sa labas? No. Yan. No. Till death do us part. No. Permahan tayo rito. Just like showbiz, maya-maya, no, yung commitment nila only good for 2 or 3 days or 1 month, maya-maya hanap na ulit ng iba. No, ganong klaseng commitment. And the commitment na mayroon tayo kahit mahal pa natin, asawa, mister natin, lahat. Pag sinabi mo kasing asawa sa Ilonggo, sa babae lang yun. No. Pag sinabi mong bana, yun ang mister. Pag sa Manila, pag sinabi mong asawa, babae man o lalaki, basta asawa. No, lahat-lahat na. Pero ang atin mga kapatid, ito pa rin. No, we are totally committed to God. No, at iba ang dating pag tayo ay naglilingkod sa Diyos that we are totally committed. No, iba ang saya na pwede nating naramdaman. No, nung time na kami ay nangingisda, ngayon ko lang naisip. No, kasi nung time na kami mangingisda, no, may dala lang kaming transistorized radio, yung battery na yan, yung kahon pastor, yung kagaya po nung radyo nyo dati, yung gawa sa lawanet. Tapos may mga battery sa likod. Yan ang gamit namin sa dagat. Ngayon ko lang na-realize, kasi nung time na sumasama kami na magkakapatid, tapos meron lang kaming isang marunong sa makina. Nung time na sumasama ako, ngayon ko lang naisip, sabi ko, Lord, pwede palang hindi na kami makabalik. Nung time na pumupunta kami dyan. Pero ni minsan, hindi namin yun naisip na hindi na kami makabalik. Because ang focus namin, kailangan makakuha kami. No? Masama man ang panahon o mabuti, kailangan pagbalik namin, mayroon kaming kuha. Because pag alis mo ng dalampasigan, you are totally committed. No? Dahil baka hindi ka na makabalik. No? Kahit sa paglilingkod natin sa Diyos, we must be totally committed. No? No? Sabi, brother, hindi madali. Hindi talaga madali. No? But before we are committed to God, nagawa na ni Jesus yan sa atin. Nauna na siyang nag-commit ng kanyang buhay sa atin. No, and the cross. Thank you so much, Jesus. No. At ang commitment na nagawa ni Jesus sa atin, ito ang klase ng commitment na hindi lang till death do us part. Kahit mahal na mahal natin yung asawa natin, no, kahit mahal, anong klase mong alaga, lahat, no, kahit gawin mo pa siyang, lahat na lang na pwede mong gawin dahil mahal na mahal mo. But time will come, iiwanan ka pa rin or ikaw ang mang-iiwan because hanggang doon lang ang commitment natin. But God, Lord, we are so thankful. Your commitment to us is everlasting. No, everlasting, Jesus. So again, no, ito, because we must know our potential in the kingdom of God. No, kailangan makita natin kung ano ba ang potential natin dito sa kingdom of God. Para ma-realize natin na marami pala tayong pwedeng gawin. Ano ang nakakasagabal lagi sa paglilingkod natin sa Diyos? Yung takot na yan. Yung takot na minsan hindi natin maipaliwanag. Dahil yung takot na yan, hindi naman pala totoo. Hindi ko talaga makalimutan yung sabi lagi ni Pastor. Brother Sam, paano mo malaman na yung tubig na yan malalim, mainit o malamig? Sabi niya, isa lang gagawin mo, bumaba ka doon. Pagbaba mo doon mo malalaman kung malalim, kung mainit o malamig. Unless, kahit sa paglilingkod natin sa Diyos, pero maraming mga worries, lahat ganyan. Pero lahat ng yun, mga kapatid, sa isip lang natin. Ano sabi ni David? I have been young and now I'm old. I've never seen a righteous forsaken, nor his seed begging bread. Totoo mga kapatid,
Ni minsan hindi tayo pinabayaan ni Jesus. No? Ni minsan sa paglilingkod natin sa Kanya. No? At ito naman ang pwede nating gawin. No? Ito ang pwede nating ibalik sa Kanya. Lord, may potential pala kami. No? Because ang Diyos, mga kapatid, hindi siya maghahanap doon sa labas. No? Hanggat mayroon pa tayong lakas, kaya nating ibigay kay Jesus kung ano ang pwede nating gawin, we must give it. No? Ibigay natin sa Kanya. No? Maybe it's time na ilagay natin yung takot na yan sa gilid, no? Especially tayo na mga lalaki. No? Dahil kung sasabihin mo, walang pagmamayabang o kahit anong klaseng kayabangan, pero nakita na natin, mga kapatid. No? Nakita natin kung paano mag-umpisa sila pastor, si Sister Vicky. No? Kasi kung sasabihin lang na, brother, kasi talagang ganito yung takot namin. No? We are doing this, mga kapatid, because marami pa tayong pwedeng gawin. No? We always need worker. No? Dahil isang tao lang, kahit dito sa loob No, kami, Brother Wilfred, Brother Salde, sabi nga namin minsan, kung madagdagan pa tayo ng isang lalaki, dalawa, ang dami nating pwedeng magawa. No? Isang tao, dalawa lang, ang daming pwedeng magawa. How much more kung ang tao na yan magbigay ng kanyang buhay sa Diyos? No? Wala nang iba, mga kapatid. No? And that is always our prayer. Na Lord, show us what is our potential, and that potential ay magamit namin sa harapan mo, yung takot na ito mailagay sa gilid, and we can pursue kung ano ang dapat namin gawin sa kingdom of God. Dahil pag nangyari yun, mga kapatid, dahil tayo na mga tao, just like Gideon, ano ang sabi niya? No, verse 14, and the Lord looked upon him and said, go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh. I am the least in my father's house. Dami talaga nating laging dahilan. Pag ang tao natatakot talaga, ang daming dahilan. Kahit sa paghugas lang ng pinggan, ang daming dahilan. Naranasan natin yan, mga estudyante. Kawawa lagi yung si Bunso o yung sino yung maiwan. Siya yung mahirapan doon. Pero pag ang tao nangingibabaw ang takot, hindi siya sigurado kung ano ang mayroon dyan. Naintindihan ba ng Diyos yan? Naintindihan niya. Yung sitwasyon natin, Lord, may takot ako. Naintindihan ba niya? Naintindihan niya yun. Kaya nga siya ang nagbibigay ng courage. Siya ang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Sabi niya, behold, my family is poor in Manasseh. Lord, hindi ako pwede kasi we are the least. Hindi kami sikat, hindi kami kilala, tapos ako ang gagamitin mo. Ang daming pwedeng dahilan, When Moses, even in time, yung sa kay Moses, ano ang sabi ni Moses nung siya ay tinawag ng Diyos para i-save ang Israel? Ano ang sabi niya? Who am I that I should go unto Pharaoh? Sabi niya, sino ako para pumunta kay Pharaoh at iligtas ang mga Israelites? Sabi niya, Lord, pag kinausap ko yung mga Israelites, sasabihin nila sa akin, what is His name? What shall I say unto them? Ang dami. Feeling natin, makakalusot tayo sa harapan ng Diyos. Sa dami ng reason na mayroon tayo. Pero ang Diyos, ibang klase. Pag ang Diyos may plano sa'yo, hindi ka talaga tatantanan ng Diyos. And Lord, again, we are so thankful na may plano ka na kami ay iligtas mo. Dahil maraming ways na pwede, maraming tao dyan sa labas na pwedeng bigyan mo ng kaligtasan na ito. But Lord, when you are on the cross, we are already in your mind. Doon pa lang sa cross, nasa isip mo na kami. That is why you've given us this kind of salvation. Ano pa ang sabi ni Moses? They will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Ang daming mga alibay. Ang daming mga iniisip. Pero kung sisimplihan lang natin, mga kapatid, yun minsan ang hindi talaga nare-realize o naiisip natin. Kaya ano ang sabi diyan ng Diyos? Sa verse, mayroon pa sang sabi, Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent.
tinira na ni Moses ang lahat ng kanyang kahinaan. No? Parang gusto niya sabihin sa Diyos, Lord, maghanap ka na lang ng iba, bakit ako pa? No? Wala akong makita eh. You are available. At ang kagandahan, mga kapatid, lahat ng weaknesses natin, walang pakialam ang Diyos doon. No? Ang plano ng Diyos na magamit niya tayo, kaya hindi natin pwedeng sabihin na, hindi ako marunong magsalita, I am slow of speech, I am slow of tongue, hindi ko kaya ito. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ba ako ang gumawa ng bibig? No, who made man's mouth, the deaf, the dumb? Sabi niya, hindi ba ako? No, sa galit ng Diyos, pero hindi niya pinatay si Moses. No, because God has a purpose. And Lord, we are so thankful for being a long-suffering God to us, Jesus. No, you are a long-suffering God. We have a potential na nakikita ng Diyos na hindi niya nakikita sa iba. That is why God has given us the Holy Ghost and we are baptized in the name of Jesus Christ. No, and God saved us for a purpose. Niligtas tayo ng Diyos na talagang may purpose. No, and that potential na yan, kailangang magamit natin. No, especially again, lalo na sa atin ng mga kalalaki. Minsan nga, binibiro ko yan sila ni Sister Hazel, Sister Russell. Sabi ko, sige, maya-maya, sama kayo sa amin. Ikakat natin yung santol. Kayo naman humawak ng chinso. Bibiruan lang namin. Alam namang hindi madali. But what we are saying, mga kapatid, especially to us na mga lalaki, marami talaga tayong magagawa sa church. If we are available, if we are committed to God, marami tayong magawa na hindi mo akakalain na sa ngayon, ay Lord, kaya ko pala. Kasi ang nangyayari, ang tendency niyan, yung turo lagi ni Pastor, kaya hindi natin magawa, dahil nangingibabaw yung takot, maya-maya, ikukorek na naman ako ni Pastor, sakit na naman ito. Ganon yung pakiramdam natin eh. Makukorek, magaganito na naman, but remember mga kapatid, walang ibang nagbibigay ng ganong klaseng kaligayahan. Pag natapos yung bagay na yan, tayo ang nagawa. And Lord, it is for your glory. It is for your honor. Ibang klase mga kapatid. And it is for the glory of God. And we must know our potential. Alamin natin kung anong klase ba ito. Dahil minsan, sabi ko nga kanina, ang taas ng tiwala ng Diyos sa atin. At yun din ang dapat makita natin na, Lord, ang taas pala ng pagkilala mo sa amin. God, He chose us. Pinili niya tayo. Mataas ang tiwala niya sa atin. At yung ganong klaseng tiwala, kung ma-adapt natin yan, mga kapatid, talagang ang dami natin pwedeng gawin dito sa church. Marami pa tayong magagawa. Verse 16, and the Lord said unto him, surely I will be with thee. Kung ikaw na tao, kahit natatakot ka pa, pag sinabihan ka na, surely I will be with thee. Kahit nung tayo mga bata pa, sama mo tatay mo, nanay mo, pag pumunta kayo ng dagat, sa mga walang may kaya, dagat. Sa may kaya, swimming pool. Mas mahirap lumangoy sa swimming pool dahil mabigat. Yung sa dagat, mas madali dahil sa asin. Lumulutang tayo. Pero doon nagpapakita na kahit ikaw ay mayroong takot, pag sinabi ng tatay mo, pag sinabi ng nanay mo, talon. Ayaw ko, pero huwag kang mag-alala, andito ako. Talon. Tatalon ka pa rin. Dahil nakita mo na andyan ang tatay o nanay mo. At walang nagsasabi yan, mga kapatid, kung hindi ang Panginoong Diyos natin. Sapat na yan para makaramdam tayo ng comfort. Sapat na yan para bumalik ang ating lakas, ang ating courage, ang ating tapang sa paglilingkod sa Diyos, na pag sinabi niya, I am the Lord, said unto him, surely I will be with thee. Sasamahan kita. And thou shalt smite the Midianite as one man. Grabe, ano? Yung ganitong klaseng statement, sasabihin ng Panginoong Diyos, pag tiningnan mo yung sitwasyon, hindi kaya ito. Just like Goliath. Hindi kaya ito. Pero ang Word of God nagsasabi, you shall smite the Midianite as one man. Ang paningin pala ng Diyos yan, isang tao lang yan.
Pero pag tayo tumingin minsan, grabe, yung COVID, ang daming nabaliw sa COVID. No, ang daming tinamaan sa sobrang takot. Yung kakilala ni Sister Aiza dati. No, sa sobrang takot, sa sobrang kaba, no, nagpa-check. No, hindi pa dumating ang result ng COVID test, nagbaril na sa ulo. Dahil sa sobrang takot, sa sobrang nginig, na baka positive ako, positive. Nung lumabas ang result, negative. No, pero nagpakamatay na sa ulo. No, for us, mga kapatid, no, being baptized in the name of Jesus Christ and receive the Holy Ghost, the word depression, hindi mangyayari sa atin yan. No, wala yan sa vocabulary natin. No, because we have the Word of God. No, every time, pag mayroong ganyang sitwasyon, balikan natin yung Word of God. No, anong nagpapalakas ng, kung wala tayong Diyos, I'm sorry mga kapatid, pero hindi naman siguro masama na minsan kagaya niyang pastor na masishare ko rin kung ano ang nakukwento ni pastor. Yung bang sabi nga ni Pastor Brother Sam, kung wala tayo sa church ngayon, sabi niya, ano kayang buhay natin? No, sabi ko, pastor, ako pastor personally, sabi ko, pwedeng wala pa sa church, may pangarap naman tayo sa buhay, pero hindi ito yung kagaya na may pangarap ka sa buhay, pero mayroon tayong nilolook up that someday, Lord, no, hindi kami mananatili sa ganito, yung maglilingkod ka na mayroong comfort, mayroon kang inaasahan that someday, that glorious appearing of the Lord Jesus Christ, no, ay makikita natin mga kapatid. And in that way, pag naalala natin yan, na Lord, thank you so much. Totoo mga kapatid. Hindi mo maiisip, hindi mo makukuha na umalis sa church. Bakit? Nakita na natin dati kung anong buhay natin na wala sa simbahan. Kung gaano kasama, gaano kagulo, yung buhay natin na mayroon dati because wala tayong pakialam sa Word of God. No. Pero ngayon iba, pagising pa lang natin, Lord, no, thank you so much, Jesus. No. Iba mga kapatid. No. No. Ano lang wala tayong ibang kapital sa paglilingkod sa Diyos but humility. No. Yung humbleness na yan, wala talagang iba. Dahil pag nakita, yun lang naman kahit yung anghel sa langit talaga, no, pag nakita nila, natuto na sila No, kaya pag nakita niya yung tao, ay nagkakaroon ng hindi hydrocephalus kundi yung mas matindi pa sa hydrocephalus, pag nakita ng anghel yan, sumisibat na kaagad. Madadamay ako dyan. No, no. Pero yan, the Lord is nigh unto them, no, who have a contrite heart and humble spirit. No, ayun lang naman ang minimaintain natin mga kapatid. Yung ganong klaseng feeling para lalo pa tayong magamit ng Diyos sa gawain na ito. So again, sa verse 16, and the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianite as one man. God already concluded, at alam niya siyang may control ng lahat Kaya mo yan. Isang tirada lang yan, isang tao lang yan kaharap mo. No, in fact, hindi pa nga nila nagalaw yan Pag binasa natin yan, yung Gideon's 300. Andyan, pag binasa natin kung ano ang ginawa ng Diyos. Pero ang kagandahan nito, mga kapatid, hanggat hindi natin nakikita kung ano ang potensyal na pwede nating magawa sa church natin, sigurado hindi ka makakilos. But because of the wisdom, because of the courage na binibigay sa atin ni Jesus, pag nakita natin yan, yung ganong klaseng potensyal, huwag tayong matakot. Huwag tayong mahiya, huwag tayong mag-alangan. Yung sinasabi ng leader natin palagi, kung may idea ka, sige, sabihin mo. Pag hindi naman yan pasok, okay, magantay-antay muna. Pag okay naman, sige, gawin mo. Ganun lang naman tayo Pero ang kagandahan nun, mga kapatid, kahit hindi mo alam ano ang tinitingnan, yung potensyal natin, yung tapang na yan, maraming tao nga sa labas matapang sa paggawa ng hindi maganda. Matapang gumawa ng kalukuhan, lahat na lang dyan, ng kasamaan, magtinda ng drugs, lahat. Wala talaga. But God is looking on us always. Because God has a purpose for us.
No? At yung purpose na yan ay maka-reach out pa tayo ng maraming kaluluwa. No? Kasi walang ibang purpose. Yun ang tawag niya yun ang pagtawag niya eh. Lahat ng mga propeta tinawag niya for the Israelites na makarealize ng kanilang mga kasalanan at bumalik sa Diyos. Ganun din ang ating buhay, mga kapatid. No? Makita ng ibang tao, no, we can share to them our lives, no, kung gaano kaganda, no, itong buhay na binigay sa atin ng Diyos. No, yung potensyal, no, huwag tayong matakot diyan, no. Brother, ganito eh. No, pag iniwan ko yung ganito, talagang kita lahat ng Diyos, mga kapatid, yun. No, kahit kami, no, personal experience. No, ganun din. Brother, hindi ka ba natakot dati? Ay, sa takot lang, sobra. Hindi mo pwedeng sabihin, brother, hindi ka ba nahirapan mag-decide? Anong hindi nahirapan? No, matagal. No, pero yun nakakatakot hanggat hindi ka pa nakadecide. No, maggulo ang isip mo, troubled mind, lahat, dahil hindi ka pa nakakadecide. Pero pag sinabi mo na, Lord, sige na, okay na, doon mo makikita, mga kapatid, para kang energized ng energizer. No? Pag nagsabi ka na, Lord, sige na, experience, mga kapatid. No? Marami tayong takot, pero pag nagsabi ka na, Lord, sige na, bigla kang magugulat, para kang ininjeksyonan talaga hindi nung vaccine nito. Parang hindi lang everyday, energizer talaga. Pag inject sa'yo, para kang, saan ko kinuha ang lakas na to? Saan ko kinuha ang tapang na ito? No? May boundary pala ang takot. No? Hanggat hindi ka pa nakaka-decide, doon ang takot. No? Kahit sa atin, mga kapatid, kontra ka, nanay, tatay mo, ganyan, paglilingkod mo sa Diyos. Sabi dati ni Papa sa akin, sabi niya, lagi ka na lang sa simbahan. Wala na akong anak na si Sammy. Ang sakit pakinggan. Hindi mo naman pwedeng sabihin, wala na rin akong tatay na si Samson. Baka masuntok ako eh. No? Samson ang tatay nun eh. Ang tatay ko, Samson. No. Pero hindi pwede, mga kapatid. No. But what I'm saying, no, gusto lang natin sabihin, mga kapatid, no, basta tumayo tayo sa Diyos. Yung takot pala hanggang doon lang. No. Dahil sa oras ng tatakot ka, doon naman magbibigay pala si Jesus ng lakas. Yung kinakatakutan mo na baka walang ganito. No, halata, hindi, obvious ba? No, sabi, oh Lord, walang makain, ni minsan. No, ni minsan. No. Ni minsan, hindi kami nagutom. No. Lahat tayo, gusto lang natin sabihin, mga kapatid, no, itabi natin yung ganong klaseng takot. No. Especially, again, we're our boys. No. Kasi alangan naman, no, sorry, pero alangan naman yung mga kababaihan natin, pero malakas talaga ang loob ng mga kababaihan. No. Ibang klase. Pero dapat mas malakas yung loob natin. Pero dahil ang sabi dyan, a mighty man of valor. No, panindigan natin yan, mga kapatid. No, dahil pag nailagay mo na yan ganong klaseng takot, ay makikita mo. No, doon mo sasabihin na, Lord, tama ka pala talaga. No, kung sa oras man na ikaw ay walang makain, masasanay ka rin. No? Lord, wala akong makain ngayon. Masasanay ka rin. But God will never allow it, mga kapatid. Ano sabi niya kay David? Sinabi ko na kanina, I have never seen a righteous man forsaken by God. Wala talaga siyang hindi kaya ng Diyos na pakawalan o pabayaan yung tao na naglilingkod sa Kanya. Hindi kaya ng Diyos yun. No, that is why may raven. No, saan ka pa? No, fresh always, ganun. Because God, alam ng Diyos kung anong kailangan natin. No, alam ng Diyos kung what is our need every day. Pagising pa lang natin, yung hininga na, yung hangin na nalulunok natin. No, Bangladesh ngayon, nagkaroon na ng national lockdown. Dahil dumarami na rin yung Bangladesh. No, Indonesia, 20,000-30,000 a day yung cases nila ngayon sa sobrang dami. Isang bote ng oxygen, binibenta, dati naranasan natin, 25,000 isang bote na yan. Gaano kamahal? But here we are, mga kapatid. Hindi natin binabayaran ng oxygen. We have the
No, malakas tayo because, and that's, Lord, it's all for the glory of God. It's all for your glory, Lord Jesus. No, so, say praise the Lord. So again, we must always know our potential because marami pa tayong pwedeng magawa kay Jesus. At pag nalaman natin yung may potential pala tayo, ano rin yun mga kapatid? Ganun lang naman eh. Parang yung mga baka doon sa wild, mga bull ba yun? Basta may umpisa na nag-cross, na nagtapang, sunod-sunod na yan. Ganun ang kalalabasan. Pero ang assurance lang natin mga kapatid, that we are ever grateful to God. Dahil ang assurance lang natin na sigurado, basta ang desisyon natin para sa gawain niya, sigurado hindi talaga tayo pababayaan ni Jesus. No. At ikaw mismo, tayo mismo makapagsasabi na Lord ni minsan, hindi mo pa kami pinabayaan. No. Because God knows our potential, kung anong pwede natin at kung ano ang kaya nating magawa sa church pa. So thank you Jesus for the word of God.